Totoo ba na ang pag-usbong ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Felix Manalo ay bunga ng isang natatanging tawag ng Diyos, na sila lamang ang daan patungo sa tunay na kaligtasan? At totoo rin bang si Felix Manalo ay isang sugo at maging isang anghel na isinugo sa mga huling araw? Ang Iglesia ni Cristo ay umusbong noong 1914 sa panahong ang Pilipinas ay nasa yugto ng pagbabago matapos ang mahabang impluwensya ng kolonyal na relihiyon. Sa panahong ito, dumarami ang iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo na may magkakaibang aral tungkol sa Diyos, kaligtasan, at awtoridad ng Iglesia. Ang ganitong kalagayan ay nagdulot ng pagkalito sa marami at nagbukas ng paghahanap sa isang pananampalatayang may malinaw na direksyon at katiyakan. Sa ganitong sitwasyon lumitaw si Felix Manalo na naghayag na ang orihinal na Iglesia ni Jesus ay nawala at kinakailangang ibalik. Ang mabilis na paglago ng samahan ay maaaring ipaliwanag bilang tugon sa panlipunan at espiritual na pangangailangan ng panahong yun. Mahalagang bigyang diin na ang pag-usbong ng Iglesia ni Cristo ay nagsilbing malinaw na hudyat sa loob ng mismong Kristyanismo. Ito ay hindi lamang paglitaw ng isang bagong samahan, kundi isang tahimik na hamon sa umiiral na mga doktrina, lalo na sa usapin ng kaisahan ng Diyos. Ang mariing pagtanggi ng Iglesia ni Cristo sa doktrina ng Trinidad at ang pagbibigay diin sa iisang Diyos ay nagpapakita ng hindi pagtanggap sa mga komplikadong paliwanag tungkol sa kalikasan ng Diyos. Sa puntong ito, malinaw na ang kanilang paninindigan sa kaisahan ng Diyos ay umaayon sa pangunahing aral ng Islam, na mula pa sa simula ay nagtuturo ng ganap, malinaw, at hindi nahahating pagkaisa ng Diyos. Tapat na itinuturo ng Iglesia ni Cristo na sila lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Karaniwang ginagamit ang Juan Kapitulo 10 versikulo 9, "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas," at Juan Kapitulo 14 versikulo 6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Sa kanilang paliwanag, ang mga salitang ito ay iniuugnay sa kanilang samahan bilang tanging daan patungo sa Diyos. Gayunman, sa malinaw na pahayag ng mga ebanghelyo, si Jesus mismo ang tinutukoy bilang daan, hindi lang isang institusyong lilito makalipas ang maraming siglo. Ito ay pinagtitibay ng Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 na nagsasaad na ang kaligtasan ay nakaugat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa formal na pagkakabilang sa isang organisasyon. Isa ring pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo ang paniniwalang si Felix Manalo ang tinutukoy na anghel mula sa silangan, sa pahayag Kapitulo 7 versikulo 2 na nagsasabing, "At nakita ko ang isang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na may tatak ng Diyos na buhay." Sa kanilang paliwanag, ang anghel ay isang sugo na tao at ang silangan ay ang Pilipinas. Subalit sa malinaw na paglalarawan ng aklat ng pahayag, ang anghel ay isang nilalang na mula sa langit na gumaganap ng atas ng Diyos, at walang pahiwatig na ito ay isang taong lilito sa makabagong panahon. Dagdag pa rito, nagbabala si Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 24 na may mga lilito na aangkin ng natatanging kapangyarihan upang iliga ang marami. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang mga sulating iniuugnay kay Pablo ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa paghubog ng doktrina tungkol sa Iglesia at kaligtasan. Gayunman, ang labis na pag-asa sa mga paliwanag na ito ay nagbunga ng mga aral na lumayo sa malinaw at tuwirang mensahe ni Jesus tungkol sa pagsamba sa iisang Diyos. Ang ganitong kalituhan ang nagbigay daan sa sari-saring interpretasyon at sa paglitaw ng mga kilusang nag-aangkin ng natatanging awtoridad. Ang pagtutuwid dito ay hindi paghamak, kundi pagbabalik sa payak at malinaw na aral ng mga ebanghelyo. Mula sa pananaw ng Islam, ang usapin ng kaisahan ng Diyos ay malinaw at hindi bukas sa iba't ibang paliwanag. Sa Surah Al-Ikhlas, malinaw na sinasabi na ang Diyos ay isa at walang katulad. Ipinahihiwatig ng Surah Al-Baqarah na ang kaligtasan ay nakaugnay sa pananampalataya sa Diyos at sa paggawa ng matuwid, hindi sa pagiging kasapi ng isang natatanging samahan. Dagdag pa rito, itinuturo ng Surah Al-Ahzab na si Muhammad ang sugo ng Allah at ang wakas ng mga propeta, kaya't walang sino mang tao ang maaaring mag-angkin ng katayuang sugo matapos siya. Tungkol naman sa mga anghel, malinaw sa Surah Fatir na sila ay mga nilikhang tagapaglingkod ng Diyos at hindi nagiging tao kailanman. Sa kabuuan, ang pag-usbong ng Iglesia ni Cristo ay mauunawaan bilang bunga ng tiyak na kalagayang historikal at panlipunan, at bilang isang malinaw na paalala sa Kristyanismo na suriin ang kaisahan ng Diyos.
Gayunman, ang pag-aangking sila lamang ang daan sa kaligtasan at ang paniniwalang si Felix Manalo ay isang sugo at anghel ay hindi naninindigan sa harap ng masusing pagsusuri ng ebanghelyo at malinaw na aral ng Quran. Inaanyayahan ang mga manunood at tagapakinig na pakinggan at pagnilayan ang talakayang ito bilang bahagi ng mas malawak at tapat na paghahanap ng katotohanan, sapagkat ang pananampalatayang handang suriin ay yaong mas nagiging malinaw at matatag.